Happy Lord's Day, everyone! Welcome to our online worship celebration. Sa araw pong ito, patuloy nating papurihan at takilain ang pangalan ng ating Diyos na buhay. For every nation and every tribe belongs to Him. Tayo po'y magpuri sa ating Diyos. Tayo po'y magpatuloy sa pag-awit ng pagsamba sa ating Diyos. And as we sing, let's remember the goodness of our God in our life. For He is good all the time, and all the time
He is and will always be good to us. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I've been singing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I've been singing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and in darkest night.
of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Dumako naman po tayo sa ating communion. Matthew 26 verses 26 to 28 says, "While they were eating, Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, 'Take and eat, this is my body.' Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, 'Drink from it. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins." Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, sa pagtanggap po namin ng tinapay at sarong ito, na sumisimbolo ng iyong katawan at dugo, muli po kaming humaharap sa iyo at humihingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Linisin mo kami at bigyan ng panibagong buhay. Nawa ay maging sariwa palagi sa aming puso at isipan ang pagliligtas na ginawa mo at ang pag-alay mo ng iyong buhay para sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng sarong. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Malachi 3:10 says, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." Giving is a test of faith. Ang pagbibigay ay nagpapakita ng ating pananalig at pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga pananalapi. If you don't bring your tithe to God, it simply means that you don't trust Him. Sabi pa po sa talatang aking nabanggit, the Lord said, "Test me in this, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." God is testing you right now. Kaya mga kapatid, let's pass the test. Bring back your tithe to God and allow Him to bless you tremendously. Ipakita mo ang iyong pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng iyong pagbibigay. Magbigay po tayo. Maaari niyo pong ipadala ang inyong tithes and offerings sa mga account numbers na makikita ninyo sa inyong mga screen. God bless. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Mahalaga po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito at hinihiling ko po ang inyong pakikiisa, ang inyong pong kooperasyon. Lalo't higit dito sa mga kapatiran po natin sa ating simbahan, dito sa Lamb of God Global Ministries. Ang mga tatay, mga nanay, lahat kayong mga magulang, ang mga kabataang babae at lalaki, lahat po ng aabuti ng tinig nito sa ating simbahan at sa dako paroon, may mensahe po sa atin ang ating Panginoon
at meron pong ipinapagawa sa atin ang ating Panginoon. My topic today is entitled, Winning Your Family for Christ. Winning Your Family for Christ. Magandang araw sa inyong lahat uli. I want to talk about something very close to our hearts. Ang ating pamilya. Hindi ba't ang pamilya ang unang ministry na ibinigay sa atin ng Diyos? Pero minsan, kahit gaano tayo kabisi sa ating personal na buhay, nakakalimutan natin ang ating pamilya. Sila rin ay nangangailangan ng paggabay natin sa Diyos. Meron tayong responsibilidad at pananagutan na i-guide sila, ang ating mga mahal sa buhay. Kung ikaw ay isang Kristiyanong mananampalataya, hindi mo pwedeng ipagkibit-balikat ang misyon mo para sa pamilya mo. Bakit, kapatid? Because the heart of God is for our family. Ang puso ng Panginoon ay nasa ating pamilya. In Genesis 18:19, sinabi ng Diyos kay Abraham, "For I have chosen him, that he may command his children and his household after him, to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice." Sabi sa Tagalog, sapagkat hinirang ko siya na siya'y mag-uutos sa kanyang mga anak at sa kanyang sambahayan, at sila'y magsisisunod sa daan ng Panginoon upang gumawa ng katarungan at kahatulan, upang ipadama ng Panginoon ang lahat ng bagay na sinalita niya tungkol kay Abraham. Makikita natin dito na mahalaga sa Diyos ang pamilya. God desires that we, as parents, siblings, and children would all follow Him. Ito ang hinahangad ng Diyos sa ating sambahayan, na ang mga magulang, ang mga anak, ang mga magkakapatid, maging mga kaapu-apuhan, ay sumusunod at kumikilala sa Kanya. Kaya ikaw na narito ngayon at nakikinig sa akin ngayon, ay merong misyon. He entrusted us to lead our family to Him. Be the light in your family. Tayo ay maging liwanag sa ating pamilya. In Matthew 5:14-16, Jesus tells us that we are the light of the world. And as followers of Christ, we need to be the light in our homes. Tayo ang siyang magbibigay ng liwanag sa ating sariling pamilya at sambahayan. Your family should be the first one to see the light in you. Tayo dapat ay maging ilaw, magliwanag sa ating sambahayan. Huwag tayong maging flashlight Christians. Nandito ang pamilya mo, pero doon sa malayo ka nagliliwanag. Maging maliwanag kang ilaw o lampara sa iyong pamilya. Maraming beses, ang pamilya natin ang unang nakakakita ng buhay natin bilang Kristiyano. Kung paano tayo mag-pray, kung paano tayo makipagrelasyon sa Diyos, at kung paano natin pinapakita ang pag-ibig ni Kristo sa araw-araw, kung paano tayo namumuhay. Ang pamilya natin ang unang-unang nakakakita ng ginagawa natin. Ito nawa ang maging daan para makita nila at madama nila ang iyong tunay na pagmamahal sa Diyos. Maramdaman nila ang pagmamahal din ng Panginoon. Gamitin tayo ng Diyos para sa kanila.
Huwag tayo mag-share ng ating pananampalataya. Hindi natin alam, baka mga simpleng bagay na ginagawa natin, tulad ng pakikipag-usap natin sa kanila, ang ating pagdarasal bago kumain, ang ating pakikitungo at asal, ang pag-attend ng church ay magbibigay ng seed of faith and challenge sa ating pamilya na magustuhan din nila. Pray for your family. Isang powerful na tool na pwede natin gamitin para mawin natin ang ating pamilya sa Diyos ay ang panalangin. Alam niyo ba na marami sa mga pamilya at mahal natin sa buhay ang nahihirapan at walang peace of mind at walang kapanatagan sa kanilang puso? May mga kasama tayo na mahal sa buhay na balisa ang isipan, puro takot at pangamba ang nararamdaman. May mga kasama tayo sa bahay na laging aburido ang isipan, hindi masaya ang kalooban. Kailangan nila ang Diyos. Kailangan nila ang Panginoong Hesus. Hindi nila alam kung paano sila magsisimula. Nag-aapuhap at nag-aantay lang sila ng taong aabot sa kalagayan nila. Ang pagdarasal para sa kanila isang powerful way upang mabuksan ng Diyos ang mga puso nila. Pray for your family that the Lord may touch them and prepare them. Tulad ng sinabi sa aklat ng James 5:16, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Kaya't huwag nating kalimutang magdasal para sa ating pamilya. Pangapat, share the gospel to your family. Ibahagi natin ang ebanghelyo sa ating pamilya. Mga kaibigan, mga kapatid, hindi sapat na panalangin lang ibigay natin sa pamilya natin. Kailangan din natin ng aksyon. In James 2:17, at ganito ang sabi, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Kung gusto nating mawin ang ating pamilya para sa Panginoong Diyos, para kay Kristo, ipakita at ibahagi natin sa kanila ang ating pananampalataya. Let them hear from you the Word of God. Let them hear from you the gospel of our Lord Jesus Christ. Sabi sa aklat ng Roma 10:13-15 at 17, ang sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngunit paano nila tatawagan ang hindi nila pinananampalatayanan? Paano naman sila makakapanampalataya kung wala naman silang naririnig tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung wala namang nangangaral tungkol kay Kristo? Paano naman sila makakapangaral kung hindi sila isinusugo? Sapagkat ayon sa kasulatan, kay inam na makita ang mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita. Verse 17, ang sabi, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang ng mga salita ng Diyos. In Matthew 28:19-20, Jesus said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Mga kapatid, pinahahayo tayo. Isinusugo na tayo ng Panginoon. We need to go and preach the gospel. We need to go to win souls and make disciples.
unahin na nating iwin. Unahin na nating abutin ang pamilya natin. I-reach out natin ang mga mahal natin sa buhay. Mahalaga, mag-set tayo ng oras, ng time, para mag-fellowship sa kanila bilang pamilya. Mag-pray together. Mag-worship at magbasa ng Bible at magbahagi ng salita ng Panginoon. Hindi lang ito para sa atin, kundi para rin sa kanila na makita nila na ang Diyos ay buhay at gumagalaw sa ating mga buhay. Kaya hinihikayan ko kayong mga kapatid, kung kayo idadalo sa gawain tuwing Sabado at Linggo, magdala kayo ng inyong notebook, mag-take note kayo ng mensahe na ibinabahagi sa inyo. Upang ito rin ay maibahagi natin, maikwento natin sa pamilya natin. Let us win our family back to the Lord. Umpisa natin kapatid, as we establish family connect to them. Batugan ta sa family connecta sa kanila. Yung family connect is a time to bond and fellowship sa sarili nating pamilya. Ito rin yung time na makasama natin sila sa pananalangin at pag-share ng Word of God. May mga pamilya tayo hindi nakakarating sa church. Some of them, they do not know God yet. Some of them are not able to attend the church. Now, let us bring the church into your family. Let us bring the Word of God into your family. Dalhin natin ang simbahan sa bahay niyo. Mag-establish tayo ng family connect sa ating pamilya, sa ating sambahayan. I-share natin ang Ebanghelyo. Manalangin tayo, magkumustahan, at hayaan natin makita ng ating pamilya ang ating concern at malasakit sa kanila. Never give up on your family. You can win them. Never give up. Minsan parang hirap sa tingin mo. Minsan tingin mo parang wala ng pag-asa dahil ayaw pa nilang magbago. Pero kapatid, hindi tayo dapat sumuko. Sa 2 Peter 3:9, sabi ng Panginoon, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Ang Diyos ay patient at Siya ay nag-aantay sa tamang oras para magbukas ang puso ng ating pamilya sa Kanya. May direksyon ng Panginoon sa simbahan natin, sa church natin, kapatid, to win our family back to Him. Now is the time to win them. May pag-asa pa sila. May magandang plano ang Diyos sa ating mga pamilya. Mga kapatid sa Panginoon, mga tatay, mga nanay, mga kabataang lalaki at babae, kumilos tayo upang maabot natin ang ating sariling pamilya. Somebody has to stand up for your family. Dapat merong maninindigan para sa kanyang pamilya. Ikaw yun, kapatid, ikaw. Naniniwala ko na may revival na mangyayari at may malaking breakthrough si Lord na gagawin sa pamilya natin. Somebody has to stand up. Kaipuhan naton agdahon sinda. Pagdiri naton sirain agda. Mga parahubog, mga maling tao ang maagda sa kanila. Stand for your family. Mga kapatid, winning your family to God is not easy, but it is a calling. Ito'y panawagan sa atin ng Panginoon. Ito'y mission natin para sa kanila. It is something that will require patience, prayer, and faith, and action. Aksyonan natin ito, kapatid. Abutin natin sariling pamilya natin.
Huwag nating pababayaan ang ating mga mahal sa buhay. Remember, you may be the only Jesus they see. So let your light shine. Keep praying. Keep showing love. And let us share the Word of God to them. Kumilos tayo, mga kapatid, para sa mga mahal natin sa buhay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa buhay ng aming pamilya. I pray na patuloy ninyong gabayan ang bawat isa sa amin. I ask that you open the hearts of our loved ones to your word, and may we all come to know you more intimately. Help us to be the light in our families, and give us strength to never give up on them. As we reach out and share your word to them, please prepare them and bless them as we establish family connect to them. In Jesus' name we pray. Amen. Let us win our families for Christ. Sige po, itaas ang ating mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban, at malakas na pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumalay sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan kayo ng Diyos sa isang bukligong darating at ang kapayapaan na maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!